Hi guys! Good morning! Welcome back sa aking channel. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. And guys, balikan natin ang kwento sa Abot Kamay na Pangarap. Dito nga ay magkakausap itong si Luke at itong si Annalyn. Dito nga niya malalaman na itong kanyang kapatid na si Zoe ay labis na dinamdam ang pagkamatay ng kanyang ina, kung kaya't wala itong gustong makausap na ibang tao maliban lang sa kanyang nag-iisang kaibigan na doktor na ito nga na si Joanne. Nasaktan si Annalyn na kahit siya ay ayaw na makausap nitong si Zoe. Nabi rin ni Luke na hindi pa yun ang tamang panahon para kausapin dahil matindi ang emosyon nitong si Zoe at malamang galit na galit yun sa kanya dahil isa din siya sa dahilan kung bakit namatay ang kanyang inang si Moira. Sinisisi niya maging itong si Justine sa oras din na matuklasan na si Justine ay nakipagsamuatan dito kay Moira. Kaya naman naisip ngayon ni Annalyn na sa lamay na lamang siya pupunta nang sa gano'n na mabawasan na ang stress ni Zoe at mabawasan din ng emosyon. Ngunit hindi niya sukat akalain na maging sa lamay ay hindi na naisin ni Zoe na makita itong si Annalyn. Galit na galit siya. Sinabihan niya ang pamilya ni Annalyn kung bakit sila naroroon. Tuwang-tuwa ba daw sila sa nangyayari sa kanya? Magpapapiesta ba daw ang Apex ngayong patay na ang kanyang inang si Moira? Ito nga sinabi ni Lynette na wala silang intensyon na gano'n. Talagang taos-puso ang kanilang pakikiramay sa kanilang mag-ina. Subalit hindi kayang tanggapin ni Zoe ang kanilang pakikiramay. Sinabi nito na makikiramay sila gayong alam naman nila na sila ang punot dulo ng lahat. Sila ang kontrabida sa buhay nila. Sila ang dahilan kung bakit nawala ang kanyang ina. Lalong tumitindi ang emosyon nga nitong si Zoe. Gustong-gusto nga niya itong sabunutan itong si Annalyn. Mabuti na lang at nakailag at nahawakan nga itong si Zoe. At nakarating din itong si RJ kung kahit inawat siya. Sinabihan siya ng kanyang amang si RJ na bakit niya ginagawa niya yun. Dapat hindi niya ginagawa lalo sa kanyang kapatid na si Annalyn. Pumunta lamang sila para makiramay, wala silang ibang intensyon. Imbis na kumalma itong si Zoe ay lalong makakaramdam ito ng insecurity dito kay Annalyn. Dahil naiisip nito na si Annalyn ang laging kinakampihan ng kanyang ama at si Annalyn lang naman ang dahilan kung bakit nasira ang kanyang buhay. Dahil sa pagdating niya ay unti-unting nawawala ang lahat sa kanya, nawasak ang kanyang pamilya. Kung kaya't abot langit ang galit na dito at ang nararapat umanong gawin kay Annalyn, tumalikod ito bigla at kumuha nga ng kutsilyo dahil gusto na nga saksakin. Dahil gusto na niyang mawala si Annalyn dahil pakiramdam niya si Annalyn ang pahirap sa kanyang buhay. Wala nang nagawa si Annalyn at ang kanyang pamilya. Naiiyak na lamang at natutulala si Annalyn sa kanyang mga nasaksihan. Hindi niya sukat akalain. Noong mga nakaraang araw, naging magubuti naman ang ugnayan nila bilang magkapatid. Ngunit nagbago ang lahat nang mamatay na nga itong si Moira dahil abot langit na ang galit nitong si Zoe sa kanya. Lalong naiinis siya sa presensya ng kanyang pagmumukha. Kaya nang nagawa ang pamilya ni Annalyn, kaya lumabas na lamang sila sa lamay nitong si Moira. Samantalang itong si Zoe ay tela napakadesperada at miserable na nga ang buhay matapos malaman at matuklasan na patay na ang kanyang ina. Hindi niya ito matatanggap, masakit sa kanyang kaloob-looban ang nangyayari. Hindi yon ang gusto niyang mangyari. Kaya naman nilunod niya ang kanyang sarili sa alak sa pagnanais na makalimutan ang kanyang problema. May mga time na nag-hallucinate na siya. Nakatulog siya sa upuan at dito nga ay biglang may darating. Hindi na nakita, ngunit naramdaman niya na ang kanyang ina na si Moira ay naroon. Buhay nga ba si Moira? Sino nga ba ang nag-abot sa kanya ng panyo habang siya ay natutulog? Magising siya bigla-bigla at dito nga'y matatarantang tatawagin itong si Luke at itong si Joanne. Sasabihin nito na nakita niya ang kanyang mami, subalit hindi siya paniniwalaan ni na Luke at sasabihin lang nito na maaaring dala lang ng kanyang stress at ng kanyang emosyon ay nagkakaroon na nga siya ng hallucination. Sa kabilang banda, nagsisisi naman ng husto itong si Justine at sinabi nito kay Annalyn kung ano ang plano ng kanyang ina
nang malaman ang kanyang ginawang pagtatraidor at ang masakit na katotohanan na nakipagsabuatan siya dito kay Moira. Sinabing naman noon ni Giselle na hindi niya intensyon na ipakulong itong si Justine dahil sa palagay niya hindi yun ang pinaka best na paraan para sa kanyang parusa. Ngunit may gagawin siyang hakbang nang sa ganun matutuhan ni Justine ang kanyang ginawang kasalanan.